For today's video guys, may project na naman tayo na tubig machine. Ate daw i-upgrade kasi matakaw daw sa kuryente yung setup. Ginamit kasi natin ay contactor. Kaya babalik natin sa 12 volts para hindi matakaw sa kuryente. So ito ang ating dispenser ngayon. So cold lang ang ating papaganahin. Ating gagawing 12 volts at saka itong controller niya papalitan natin ng mga pyesa na hindi contactor kasi naka-contactor ito, naka 220 volts to AC kaya i-convert natin sa 12 volts. Ito naman yung pyesa niya. Dapat meron tayong transformer 12 volts 2 amperes, tapos itong Allen timer niya, tapos itong water pump niya, at saka itong coil slot. So papalitan din natin ito kasi gusto ko yung bago, papalitan natin. So ayun guys, huwag na nating patatagalin ito. Simulan na natin para mapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. So ito lang ang ating gagawin na controller niya. Kasi controller ito ng 220 na setup. So gagawin natin 12 volts. So kung magustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutan po na mag-subscribe para lumago ang ating video channel at ganahan tayo gumawa ng mga video na katulad ng pag-setup ng mga bendo machine. At sana mag-comment kayo sa baba kung may mga tanong kayo. At suportahan nyo ako guys para ganahan ako sa paggawa ng mga video. So sige, sisimulan na natin. Ang una natin gagawin guys, atin itong babaklasin muna. Naka-screw lang naman ito screw nya, at sa kabila rin. Pag natanggal na yan, makukuha na itong controller. Tapos babaklasin natin ito lahat ng nasa loob, babaklasin natin pati ito, sama ito, at i-hook muna natin. So time lapse. Ito lang ang gagamitin natin guys na tools. So itong plier, side cutter, electrical tape, at saka itong flat screw at screwdriver. So ayun guys, natanggalan natin yung controller dito. Ayan na po ang ating controller. Tinanggalan natin. Susunod natin gagawin, ito naman ang ating tatanggalin. So ayun, tanggalan natin itong universal na coin slot. So ang ating susunod naman ay ito, ilalagay natin diyan. Butasan muna natin ito. Ito 4, butasan muna natin. So ayun, nabutasan ko na, nilagyan ko na ng screw. So ilalagay na lang natin ito. At huwag niyong kalimutan guys, na luwagan itong mga tornilyo na to. Luluwagan natin yan lahat. Ito, luluwagan lang, huwag niyo lang tanggalin, pero luluwagan niyo lang para mapasok yung mga pinky na piso. So ayun, napasok na natin. So ang susunod natin, ilalagay natin yung mga pyesa dito. Dito natin ilalagay. Di pala. Dito natin ilalagay ang mga ito, controller. Babaklasin natin yan lahat. So guys, nilagyan ko na ng wire, puti sa puti, sa red at saka itong black, nilagyan ko na lang ng green. Pwede naman tong green kasi ground din ito ang color coding ng green. So isasalpak lang natin dito. So ayan guys, natapos na natin lagyan ng wire at ito ang kanyang sensor. At atin na rin nilagyan ng mga cable tie para malinis.
So ang susunod nating i-assemble, ito, pabaklasin natin at lalagay natin itong timer at saka transformer. Babaklasin muna natin yung transformer at saka isusunod natin itong timer. Pagkatapos natin makuha ang timer, isusunod natin yung mga wire at ititira natin itong red na bulb at saka white na bulb at saka itong breaker. At susunod natin kunin itong outlet, susunod natin ng outlet, pagkatapos itong contactor at saka itong base ng ating timer. So ang matitira ito na lang, breaker at saka dalawang light bulb. At saka tinap ko na yung light bulb na red sa line side at saka ang white naman na light bulb ay tinap ko na sa load side. So kapag sinaksak ko na itong sasaksakan, ay ilaw ang light bulb. At kung i-on ko naman yung breaker, at ilaw naman yung white na light bulb. So ang susunod naman natin na install itong transformer. Ay tap natin yung transformer. Ang red niyan ay sa 220 volts at saka ang blue, yan ang ating 12 volts. Isusunod naman natin itong timer at ilalagay natin itong dalawang wire niya sa kanyang power source. 12 volts na yan. Yung blue na yan ating itatap, ating i-splice. Pagkatapos natin i-splice, atin namin lagyan ng tape para safety. Yan, nakalagay na. Okay na yan ang power source natin. Ay susunod natin ang sa pump. Ito ang sa pump, black at red. Ilalagay lang natin, salpakan lang ang kanyang gagawin at lagyan natin ng wire dyan mamaya. May butas naman dyan, lalagyan natin para sa pump. At ang isusunod natin ang sa coin slot. Yung ginawa natin kanina, ipapasok natin ang mga wire, pero dapat ititesting muna natin kung iilaw ba ang ating timer. Dapat ating isasaksak muna bago yung coin slot natin. So ayun, isinaksak ko na, dapat nakasaksak siya, at i-on ko ang breaker, dapat iilaw. So ayun, umilaw ang ating gawa. So okay ang pagka-wiring natin. Ang isusunod naman natin ay yung pump at saka coin slot. So ito ang ating coin slot. Yan, itatap natin. Yan naman ang ating wire sa ating water pump. Yan ang ating coin slot. Ipinasok ko na sa butas at in-splice ko na. Kulang na lang yan. Lagyan na lang natin ng tape. So ayan, nilagyan ko na ng tape. Pagkatapos ko lagyan ng tape yan, magpapagapan tayo ng wire patungo sa ating panel, sa pump, water pump yan. Yang yellow ay sa red yan at yang blue ay sa ating black. So ayan, binalatan ko na at i-splice natin. Pagkatapos natin in-splice, lagyan natin ng electrical tape. So ayan, nalagyan na ng electrical tape. So okay na ang ating wiring. Susunod nating gagawin ay ating itatap sa breaker ang ating supply, o isasaksak natin, o itatap natin. At dapat naka-off ang lahat ng breaker bago mo itap yan, para safety po tayo. Importante, safety po tayo kapag gumagawa ng mga ganitong klaseng mga gawa, kasi buhay po ang nakasalalay nito. Dalawa lang po ang posible na mangyari sa atin. Uuwi tayo ng patay o uuwi tayo na matagumpay. So dapat safety po. Lahat po ng gagawin natin about sa wiring, dapat safety po tayo. Pagkatapos po natin kinibultayan po yan, pagkatapos na natap, dapat i-on natin yung mga breaker para matesting natin kung okay ba ang ating pag-wiring. At dapat kung i-on natin ang breaker, dapat ihilaw at gagana. So ayun, gumana naman at ayos ang ating pagka-wiring. Isiset muna natin sa standard. Standard po ang 6 seconds, dapat po standard po ang ating paggawa. Pero nakadepende lang po sa inyo kung gusto nyo pong babaan, 5 seconds or 4 seconds, nakadepende po sa inyo yan. At dapat po wag nyo pong kalimutan na alugin ang coin slot. Kapag nag-click yan at walang hulog na piso, dapat ating
ah, palitan ang coin sensor natin. So okay naman. So punta tayo dito sa ating dispenser. Kunin natin lahat ng mga tubig at saka kukunin natin yung pump na sira na at papalitan natin ng bago. So ang color coding ng ating kanang wire, red at saka blue. Ito ang ating bagong pump at saka yung sira. Lalagyan natin ng bago diyan at saka isasalpak natin sa sinkabol. Sinkabol po diyan, 38mm po ang ating sinkabol. Wala pong ibang gumagamit ng sinkabol. Ako lang po ang gumagamit ng sinkabol. At saka itinap na rin natin yung ating pump. Lagyan natin ng cable tie diyan at saka level hose at itip natin yung in-splice natin na mga wire. At dapat ating initan yan para mag-compress siya at saka lagyan natin ng cable tie pagkatapos nating initan. So nalagyan na natin ng cable tie at ating ilinis ang mga wire at saka malinis na ating gawa. So ating testing natin. I-on muna natin yung breaker at tuhulugan natin ng piso kung gagana ba. Dapat may laman yung galon bago tayo mag-testing. So ayan, yan ang ating first na hulog. So ayun, malakas ang agos ng tubig at saka ayos na. Yan po ang tama na calibration ng tubig natin. Dapat standard po. At dapat mapuno yung 1.5 na bottle. Dapat mapuno kung hulugan natin ng 6 na piso. Bale, continue na po ang ating setup ngayon. Kung ihulog natin yung 6 na piso, dapat mapuno ang ating plastic bottle. So hihintay lang natin na mapupuno ang plastic bottle. Kahit hindi umapaw, medyo dapat lang malapit sa puno. Basta hindi lang umapaw kasi sayang po yung tubig kapag umapaw. So tama po ang ating calibration ngayon. Dapat ganyan lang po ang pag-set up ng ating tubig machine. Ganyan lang po ang 1.5. Dapat po hindi po umapaw kasi kapag mag-add tayo ng 1 seconds, mapupuno at aapaw na po yan. Tapos ng ating tubig machine na inassemble. Ito ang kanyang kabuuan. Sana may natutunan kayo sa ating video. At huwag po kayong magsawa na magsuporta sa akin. At kung umabot kayo sa ating last part na video, maraming salamat po at sana may natutunan kayo. God bless us all po. Thank you po.